Welcome to Sweet Rocky, Tagalog Story. Bakit si Kumari pa? Yan ang tanong ni Leia nang mahuli niya mismo ang pagtataksil ng asawa at ng matalik niyang kaibigan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, kaya mo pa bang patawarin? O iiwan mo na lamang ang lahat? Matagal nang hindi nagkita sina Leia at Clarissa. Magkababata sila at naging magkumari pa nang bininyagan ang panganay ni Jose at Leia. 29 years old na si Clarissa at mas matanda naman ang 1 taon ni si Leia. Si Jose ay naging kaibigan nila noong college sila. 3 silang magkakasama hanggang sa nagka-developan si Leia at Jose at nagpakasal nga. At ngayon nga ay may 2 na silang anak na 1 babae at lalaki. Samantalang si Clarissa, nagkahiwalay sila ng asawa nitong si Bert, kaya naman napilitan nitong mangibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng anak niya. Kaya naman mula nung mag-abroad si Clarissa para magtrabaho sa Dubai. Halos 5 taon din silang hindi nagkausap na magkaibigan. May mga tawag at chat naman paminsan-minsan, pero iba pa rin ang personal na usapan at presensya. Kaya nung isang umaga, biglang dumating si Clarissa sa bahay ng mag-asawang Leia at Jose. Dala ang ilang pasalubong. Tuwang-tuwa si Leia nang makita ang kaibigang si Clarissa. "Bes!" tawag nito. "Ang tagal nating hindi nagkita." Maigpit ang yakap niya sa kumari na para bang hindi nagbago ang itsura. Maganda pa rin si Clarissa. Mistisa at lalo yatang sumeksi. 29 anyos na siya. Single mom. Iniwan ng dating asawa bago pa man siya umalis papuntang abroad. Pero dala ng pagsusumikap, nabuhay niya ang anak niya na nasa probinsya ngayon at nasa pangangalaga ng nanay niya. Sa kasalukuyan, nanatiling single si Clarissa at hindi na muling nag-asawa pa. Pero hindi nila sukat akalain na sa dami ng lalaking muling iibigin niya, ay ang asawa pa ng best friend niyang si Leia. Si Jose, 35 ang edad. Mapagbiro si Jose at may sense of humor na kausap. Tahimik lamang tong nakatingin habang nagbibiroan ang dalawang magkumare. Noon pa man, batid na ni Jose na maganda si Clarissa. Mistisahin at maayos magdala ng damit. Pero sa kanyang isipan, wala siyang ibang iniisip kundi ang respeto sa asawa niyang si Leia. Kumari lamang si Clarissa at matalik na kaibigan ng asawa. Ang lalaki na ng mga bata, Jose, no? Biro ni Clarissa sa kumpare habang inaabot ang 1 supot ng tsokolate. Para sa kanila pala to. Ngumiti si Jose. "Salamat, Mare. Ganun talaga, mabilis ang panahon. At tingnan mo nga, parang kailan lang kakaalis mo lang. Ngayon nandito ka na." "Oo nga eh. Pero ikaw ha, hindi pa rin nagbago." Habang nagsasalita si Clarissa, hindi maiwasan ni Jose na mapansin kung paano ito ngumiti. May kakaibang ningning sa mga mata ng babae na tila ba mas buhay kaysa dati. Si Leia naman ay abalang naglalagay ng mga pasalubong sa mesa. "Buti naman dumalaw ka. Dito ka na muna kaya para makapagbanding naman tayo," aniyaya ni Leia. Nagkibit balikat si Clarissa. "Depende, bes eh. Alam mo naman yung anak ko. Gusto raw akong makasama muna. Pero sige, kung may oras, dito muna kami. Isasama ko na lang din siya." Kinagabihan pagkatapos ng hapunan, nagpaalam muna si Leia na matutulog dahil sa pagod sa trabaho sa eskwela. Naiwan na munang nagkukwentuhan sa sala sina Jose at Clarissa. Parehong may hawak na tasa ng kape. "Hindi ko akalain, Jose.
na ganito pa rin kayo kasimple. Sabi ni Clarissa. Nakakamiss. Ang tagal-tagal ko sa abroad at miss na miss ko na tong ganitong buhay. Ngumiti si Jose. Bahagyang tumagilid para harapin si Clarissa. Simple lang naman talaga kami, Mare. Basta't magkakasama ay masaya na. Ganun naman talaga ang buhay. Tumahimik si Clarissa sandali. Napatingin siya sa may sahig. Tapos muling tumingin kay Jose. Alam mo, ang swerte-swerte talaga ni Lea sa'yo. Hindi lahat ng lalaki loyal katulad mo. Nabigla si Jose sa pahayag ni Clarissa. Clarissa, wag mong sabihin yan. Tumawa si Clarissa. Pilit na kinubli ang lungkot. Alam mo naman, iniwan ako noon. Ang hirap. Napakahirap mag-isa. Kaya siguro, hindi ko rin masising sarili ko kung bakit nasasabi ko ang mga bagay na yan. At kaya rin siguro, hindi ko na ginusto pa na magmahal ulit. Mare, hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Jake. Para saan ba't makakahanap ka rin ng totoong magmamahal sa iyong lalaki? Bata ka pa naman at siguradong sigurado ko na may asim ka pa. Biro ni Jose. Natawa si Clarissa. Ikaw talaga, Jose? Hindi ka pa rin nagbabago. Alam kong yang ugali mo na yan ang nagustuhan sa'yo ni Lea noon eh. May sense of humor. At hindi boring kasama. Maya-maya naging seryoso ulit si Clarissa. Naramdaman ni Jose ang bigat na nararamdaman nito. Na kahit piliting ngumiti, nandoon pa rin ang lungkot. Gusto niya sanang sabihing okay lang yan. Pero sa titig ng babae, nakikita niya ang pangungulila. Nagkatitigan silang dalawa. Para bang may sinasabi ang mga mata na hindi maipaliwanag. Si Jose, hindi makagalaw. Si Clarissa naman, hindi umiiwas. Maya-maya biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at lumabas si Lea. Medyo antok pa. Uy, hindi ba kayo natutulog na dalawa? Ani nito. Mabilis na kumilo si Clarissa. Tumayo at ngumiti. Naku, oo nga no, late na pala. Pasensya ka na Lea, napasarap ang kwentuhan naming dalawa ni Jose. O paano, mauna na rin ako at gabi na. Babalik na lang din ako sa susunod na araw para makapag-bonding din tayo ng mas matagal. Nito. Makalipas ang ilang araw mula nang dumating si Clarissa, naging abala si Lea sa eskwela dahil malapit na ang kanilang recognition day. Madalas, gabi na itong nakakauwi. Si Clarissa naman, halos araw-araw dumadalaw pa rin. Dala ang anak niyang si Cyrus na nakikipaglaro sa anak ng mag-asawa. Si Jose tahimik lang pero hindi maikukubli ang unti-unting kakaibang damdamin na umuusbong sa bawat pagkikita nila. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang magtagpo silang dalawa ng matagal na sila lang. Pero minsan, hindi talaga maiwasan. Isang Sabado ng gabi, dahil walang pasok sa eskwela, nagkayayaan na mag-inuman ang magkaibigan. Nagpa siyang magluto si Clarissa ng pulutan habang inaayos naman ni Lea ang mesang gagamitin nila sa terrace. Jose, mag-inuman naman tayo. Matagal ko nang hindi nagagawa to sa abroad. Alam mo naman tong asawa mo. Kilalang kilala ko to. Hindi to tumatagal sa inuman. Kaya mas mabuting makijoin ka na rin. Natawa si Jose. Ako hindi rin naman na ako masyadong umiinom ngayon, Mari . Sige na, minsan lang naman . Sagot ni Clarissa habang inaayos na ang mga pritong pusit sa mesa. Sige na, ako nang bahala. Gusto ko lang maramdaman ulit yung dati, yung simpleng bonding dito. Nagdadalawang isip si Jose pero pumayag din. Kumuha siya ng ilang bote ng beer at inilagay sa mesa sa terrace. Doon sila umupo. May pulutan, may malamig na hangin at syempre, may masayang kwentuhan. Cheers, Bes! Sabi ni Clarissa. Cheers, Jose!
Sabay-sabay silang uminom at sabay-sabay ding natawa sa simpleng alaala ng kabataan nila. Naalala mo ba nung college tayo, Clarissa? Lagi ang takbuhan mo sa problema ay si Jose. Wika ni Leia sa kaibigan. Oo naman no. Kayong dalawa lang naman ang meron ako noon eh. Hindi ko nga makakalimutan ng graduation ko. Si Jose ang sumundo sa akin kasi hindi nakarating ang pamilya ko. Napangiti si Jose. Naalala ang nakaraan. Habang lumalalim ang gabi, mabilis na nalasing si Leia. Bagsak agad ito at pulang-pula ang mukha. Hay nako, sabi na nga hindi pa rin talaga nagbabago tong babaeng to. Wika ni Clarissa. Mahina pa rin talaga pagdating sa alak. Uy bes, lasing ka na ba? Sinubukan pa ni Clarissa na gisingin to, pero hindi na talaga magising si Leia. Binuhat ni Jose ang asawa at pagbalik ay pinagpatuloy ng dalawa ang inuman. Habang mas lumalalim pa ang gabi, unti-unting dumadami ang bote sa mesa. Namumula na ang pisngi ni Clarissa at si Jose naman ay mas nagiging madaldal na kaysa dati. Alam mo Jose, biglang sabi ni Clarissa habang pinaglalaroan ang baso na may lamang alak. Minsan naiisip ko, bakit kaya lagi na lang akong iniiwan? Alam mo naman 'di ba, college pa lang tayo. Ang dami kong sinakripisyo, pero sa huli ako pa rin ang talo. Napatingin si Jose. Seryosong mukha. Mari, hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Tandaan mo yan. Tumingin si Clarissa. Diretso sa kanya. Matagal. Ikaw, hindi mo ba iiwan si Leia? Napahinto si Jose. Hindi ko kayang gawin yun. Sandali silang natahimik. Maya-maya, dahan-dahang inilapit ni Clarissa ang kamay niya sa mesa. Halos sumayad sa kamay ni Jose. Jose, mahina ang boses niya. Alam mo naman 'di ba? Matagal na akong walang kasama. Hindi naman siguro malalaman ni Leia kung magkakasala ka ng isang beses lang. Ramdam ni Jose ang init ng palad niyang halos dumampi sa kanya. Alam niyang lasing lang si Clarissa. Napalunok si Jose. Pinipigilan ng sarili. Pero nang magtagpo ulit ang mga mata nila, bumalik ang titig na naranasan niya nung unang gabi. Malalim at mainit, at alam niyang mapanganib. Bahagyang yumuko si Clarissa. Halos malapit ang mukha kay Jose. Naamoy niya ang halimuyak ng alak na umahalos sa pabango nito. Pwede ba Jose? Isang beses lang. Pero biglang kumahol ang aso. Parehong natauhan ng dalawa. Mabilis na inilayo ni Jose ang kamay. Late na Clarissa, matulog ka na siguro. Tumango si Clarissa. Bagamat halatang may pagkabitin sa mga mata niya, pumayag na rin. Oo nga Salamat sa inuman Jose. Tumayo siya at iniwan ang mesa at pumasok sa guest room na inihanda ni Leia. Kinabukasan, matapos ang inuman, parang walang nangyari. Normal pa rin ang pakikitungo ni Clarissa kay Jose at Leia. Pero sa likod ng bawat biro, may mga matang nagtatagpo ng palihim. Hindi maikubli ni Jose ang pagkabitin niya kagabi. At si Clarissa naman, tuwing nahuhuli ang sarili niyang nakatitig kay Jose, mabilis tong umiiwas. Pero sa puso niya, may apoy na hindi na kayang patayin ng simpleng pag-iiwas lang. Isang Biyernes ng gabi, sinabi ni Leia na may overnight siya sa school. Jose, ikaw na munang bahala dito ha? Hindi alam ni Leia na sa mismong gabing yon, magbabago ang lahat. Dahil lang gabing yun, pumunta si Clarissa sa bahay nila nang walang pasabi sa kaibigan. Bandang 8:00 ng gabi, dumating si Clarissa. Nagulat pa si Jose, pero pinatuloy naman siya nito. Umupo si Jose sa tabi ng kumari. Uminom sila ng tig-isang baso. Habang tumatagal,
nagiging mas malapit ang kanilang usapan. Hindi na tungkol sa kung ano lang. Hindi na tungkol sa plano sa buhay, kundi tungkol sa kanila, kung ano ang nararamdaman nila. Jose, mahina ang tinig ni Clarissa. Alam kong alam mo kung bakit ako nandito. Alam kong mali ito. Pero hindi ko mapigilan. Simula nung dumating ako, parang ikaw lang yung nakikita ko. Dapat igilos, Jose. Ramdam niya ang tibok ng kanyang dibdib. Clarissa, bulong niya. Kaibigan mo si Leia. Alam ko, pero gaya nung una kong sinabi, isang beses lang naman, di ba? Pagbigyan mo na ako, Jose. Matagal na akong nag-iisa. Promise, isang beses lang at hindi malalaman ni Leia. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon na parang kusang gumalaw ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Clarissa at si Jose na may hindi umiwas hanggang sa magdikit ang kanilang labi. Mabagal lang nung una, parang takot. Pero unti-unting naging mas totoo. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Clarissa. Mainit at nanginginig. Yumakap naman si Clarissa sa leeg ng lalaki, habang halos pabulong ang kanyang mga salita. Kung isang gabi lang, Jose, hayaan mo namang maging akin ka. Hindi na sumagot si Jose. Sa halip, hinayaan niyang mahulog sa bisig niya si Clarissa. Doon sa may sala, kung saan dapat ay payapa ang bahay, sumiklab ang damdaming matagal nang pinipigil. Maya-maya, kapwa sila nakahiga sa may sofa. Parehong hingal. Si Clarissa nakapikit at ninanamnam ang bawal. Bakit kasi ngayon pa? Tanong niya na halos pabulong. Hindi agad nakasagot si Jose. Tinitigan niya ang kisame. Hawak pa rin niya ang kamay ni Clarissa. Sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang simula ng mas mabigat nilang lihim. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yon sa may sala. Parehong nagkakatinginan na lang sina Jose at Clarissa kapag nagkakasama. Pilit na tinatago ang lihim na alam nilang kapwa mali. Si Leia naman, walang kamalay-malay. Masaya siyang kasama ulit ang matalik na kaibigan at abala pa rin sa trabaho sa eskwela. Hindi niya alam na sa mismong bahay niya, unti-unti na siyang iniiputan ng kaibigan. Ilang linggo pa ang nakalipas nang muling magtagpo ang dalawa, sina Jose at Clarissa. Pero this time, sa labas sila nagkita. Nanunood ng sine, gumagala sa mall, at kung ano-ano pa na tila babagong magkasintahan. Nalululong sa bawal na relasyon. At pagkatapos silang magtagpo sa isang malamig na kwarto, muling mangyayari ang hindi dapat. At ang isang beses lang na usapan ay hindi natupad. Bagkus, nagtuloy-tuloy ito na tila ba hindi na nila nais maputol. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nalululong sa bawal si Jose. Araw-araw ang nasa isip niya ay kung paano siya makakatakas para makasama si Clarissa. Hanggang sa kaarawan ng inaanak ni Clarissa. As usual, imbitado siya. Marami ring pumunta kabilang na ang mga kaklase ng anak nila Jose at Leia. Jose, mamaya may gusto akong sabihin. Mag-usap tayo kahit saglit lang ha. Patagong sabi ni Clarissa sa asawa ng kaibigan. Nag-aalinlangan pa si Jose pero tumango. Sige. Sa isip ni Jose, baka naman gusto nang tapusin ni Clarissa ang lahat. O baka naman ayaw na nitong matapos ang lahat. Kung ano man yun, handang-handa siya sa kung anong magiging desisyon ni Clarissa. Gabi na nang magpaalam muna si Leia sandali na ihahatid lamang ang kaklase ng anak dahil ginabi na ito.
Pagbalik, agad siyang dumiretso sa kwarto para magpalit ng damit. Akala niya umalis na si Clarissa, kaya tahimik na ang kapaligiran. Ngunit nung bumalik siya para kumuha ng tubig sa kusina, may narinig siyang mahihinang boses. At pagtingin niya, nakita niyang magkalapat ang labi ng dalawa. Jose, bulong ni Clarissa. Hindi ko na kasi kayang itago eh. Mahal na kita. At gusto ko pang maulit ang nangyari sa ating dalawa. Baka malaman ni Lea, Clarissa. Kailangan nating mag-ingat. Ayokong masira kami ng asawa ko. Nanlalaki ang mga mata ni Lea. At doon parang gumuho ang mundo niya sa narinig. Magkahawak ang kamay ni Clarissa at ng kanyang asawa. Magkalapit na magkalapit ang labi. Jose? Bes? Wika ni Lea na nanginginig ang boses. Parehong napatingin sina Jose at Clarissa. Gulat at takot sa nakita. Lea, utal na sabi ni Jose. Hindi alam kung paano magpapaliwanag. Si Clarissa, biglang nangilid agad ang luha. Bes? Sabi nito. Anong Bes? Anong nangyayari dito? Clarissa, may nangyari sa inyo ng asawa ko ha? Kailan pa? Ilang beses? Sabihin niyo nga sa akin. Ilang beses na may nangyari sa inyong dalawa? Sagutin niyo ako. Sorry, Bes. Sorry. Ngunit hindi nakinig si Lea. Halos mabitawan niya ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Sa sarili kong bahay, Clarissa. At ikaw pa? Kaibigan kita. Parang kapatid na. Hindi nakasagot si Clarissa. Pati si Jose, dahil alam nilang wala silang maidadahilan. Umupo si Lea Cecilia, hawak ang ulo at umiiyak. Mahal kita, Jose. Pinagkatiwalaan kita. At ikaw, Clarissa. Lahat ng taon ng pagkakaibigan natin, binasura niyo lang? Lumapit si Clarissa, umiiyak. Bes, patawarin mo ko. Mahina lang ako. Naging sakim ako sa damdamin pero hindi ko naman ginusto na masaktan ka eh. Hindi ginusto. Pucha. Ginusto mo, Clarissa. Ginusto yung dalawa. Gusto sanang lumapit ni Jose pero pinigilan siya ni Lea. Wag. Hindi ko alam kung paano kita titignan. Patawarin mo ko. Umiiyak na pakiusap ni Clarissa. Hindi ko talaga sinadya. Hindi ko ginusto. Pero bago pa siya makatapos, mariing sumabat si Lea. Hindi mo sinadya, Clarissa? Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Para na tayong magkapatid na dalawa. Pero bakit sa dami ng lalaki sa mundo? Bakit asawa ko pang pinili mo? Natigilan si Clarissa at nanginginig. Wala akong balak saktan ka, Lea. Mahina lang ako. Ang dami kong pinasan, ang dami kong hinahanap. At sa asawa mo, kay Jose, sa kanya ko natagpuan yung pagkalinga. Pagkalinga? Sigaw ni Lea. Luwaan ang mga mata. Hindi ba tala mong pagmamayari na siya ng pamilya ko? Pag-aari ko na siya, Clarissa. Kung talagang kaibigan mo ko, hindi mo hahayaang mangyari to. Lea, sabad ni Jose. Halos nagmamakaawa. Kasalanan ko rin. Nagpadala ko. Hindi natapos ni Jose ang sasabihin niya. Dahil mabilis siyang pinigilan ni Lea. Huwag kang magsalita, Jose. Dahil sa puntong to, wala akong marinig na tama mula sa'yo. Bumaling siya kay Clarissa. At ikaw, simula ngayon, hindi na tayo magkaibigang dalawa. Itapon mo ang pinagsamahan natin dahil hindi na kita kayang makita. Tuluyang napahagulgol si Clarissa. Lea, huwag naman oh. Alam mo namang ikaw na lang yung meron ako. Kung mawawala ka pa,
Pero tumayo si Leia. Mariing tinuro ang pinto. Kung may natitira pa sa dangal mo, lumabas ka na rito. Hindi ko na kayang makita ka pa. Natulala si Clarissa. Ngunit alam niyang wala na siyang laban. Kinuha niya ang kanyang bag. Nanginginig ang kamay habang patuloy ang pag-iyak. Pero bago tuluyang lumabas, lumingon siya kay Leia. Sana dumating ang araw na maunawaan mo ko. Nagmahal lang ako at pasensya na dahil sa asawa mo pa. Lumayas ka na. Sigaw ni Leia, halos basag ang boses. At sa gabing yun, tuluyang umalis si Clarissa. Walang paalam na yakap, walang kasunduan. Tanging galit, sakit at luha ang iniwan niya sa pamilyang minsang tinuring niyang tahanan. Si Leia, nanatiling luhaan. Si Jose, tahimik lang na nakatingin sa may sahig. Habang ang bigat ng kasalanan ay parang tanikala sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw. Nanatiling malamig si Leia kay Jose. Pinipilit niyang ituloy ang buhay para sa mga anak. Pero hindi na niya maibabalik ang dating tiwala sa asawa. At si Clarissa, tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Ang minsang tawanan at mga alaala ng pagkakaibigan, napalitan ng mapait na tanong, bakit si Kumari pa? Bakit ang asawa ko pa? Ngayon, isa lang ang tanong ni Leia. Sisikapin pa ba niyang buuin ang pamilya niya? O mas mabuting iwanan na lamang nilang mag-iina si Jose? Hanggang dito na lamang po ang ating story. At sa mga nais mag-comment, just comment down below. And this is your Sweet Rocky Tagalog Story. Your life, your story.